Isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. Sa araw na ito, araw po ng Miyerkules, atin pong muling pag-aaralan ng isang talata sa banal na kasulatan na pinaniniwalaan ng ilan na ito po ay suportang talata upang bigyang daan at liwanag para sa kanilang pagkaunawa na ang kautusan ay hindi na nararapat pa nating sundin. Ang talatang aking tinutukoy ay wala pong iba kundi ang binabanggit sa aklat po ng Roma, Kapitulo 6, talatang 14. Nung nakaraang mga araw, pinag-aralan po natin ang isang talata din na galing po sa aklat ng Roma, ang Kapitulo 10, talatang 4, na kung saan ay ginagamit din itong talata upang sabihin na ang kautusan ng Panginoon ay hindi na kailangan pang sundin. Gayunpaman mga kaibigan, sa araw na ito, bibigyan natin ng liwanag sa pamamagitan din ng kasulatan. Ano po? Kung paano sinasabi ni Pablo na tayo ay hindi na o wala na sa ilalim ng kautusan. Ano po ba ang ibig sabihin ni Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 14? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa araw na ito, kami muling mag-aaral ng iyong salita at ang amin pong dalangin, ang iyong banal na Espiritu, ang aming makapiling, upang amin pong maunawaan ang Roma 6:14, na kung saan batid namin na wala kang ibang tanging layunin, kundi ang bawat isa ay maging isang mabuting tagasunod ng iyong banal na kalooban. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga pagdadais na makilala kang ng mas malalim, gayon din ang iyong kalooban na ito'y aming sundin. Lamang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay bibigyan po natin ng linaw katulad ng ating sinabi, ang Roma 6, talatang 14. Okay. Ang title ng ating pag-aaral, Under the Law. Pag ba sinabing tayo'y under the law, nangangahulugan po ba na ito na ang kautusan ng ating Panginoon ay sinulat sa dalawang tapyas na bato ay hindi na natin dapat pang sundin kasi hindi na daw tayo, wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan. Sang-ayon sa talatang ito, ang wika ng marami. Ganun pa man ay tingnan po natin sa pag-aaral na ito. Basahin natin ang katanungan. Ano ang ibig sabihin ng salitang under the law? Ano po? Kamakailan pinag-aralan natin yung kahulugan ng Roma 10:4. Hindi ko na ibigay sa inyo yung Greek word ng ibig sabihin ng salitang end doon, na sa paniniwala ng ilan, Christ being the end of the law, ay ganun din ang kanilang paniniwala na wala na yung kautusan. Yung Greek word po kasi ng salitang end, kung titingnan po natin ay may pakahulugan po yan na goal. Ano po? Yung goal na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang pinakang lunduan ng ating ninanais na uri ng pagsunod. At kapag tayo ay nakikristo na, ay ibig sabihin po nun, tayo nga ay nakagaganap ng bagay na iniuutos ng ating Panginoon. At sa sandaling ito, ang salitang under the law ay atin naman pong bibigyan ng linaw. Ang sabi ng Roma 6, talatang 14, for sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. So, ang biyaya po ba ng ating Panginoon ay dahilan o lisensya upang ang kautusan ng Panginoon ay hindi na natin kailangan pang tuparin. At alam niyo po ba na dito din sa aklat ng Roma,
pinag-aralan natin yung nakaraan na sa talatang 1 ng Kapitulo 6 ay nagsimula ito sa patanong. Tayo ba'y magpapatuloy pa sa pagkakasala dahil sa tayo ay nasa biyaya ng Panginoon? So ito po yung kadugtong na talata ng Kapitulo 6, talatang 1 at lilinawin natin ito sa sandali pong ito. Ang sabi ng Galasa, Kapitulo 5:18, "But if you are led by the Spirit, you are not under the law." So, kung nauunawaan po natin ang talatang ito, kung tayo ay meron o tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, we are not under the law. So, ang Espiritu po ba, tanong ko sa inyo mga kaibigan, ay laban sa kalooban ng Panginoon o ayon sa kalooban ng Panginoon? Kaya po sa dalawang talatang ito, kung ating papansinin, ay napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan. In Romans 6:14, we are told that sin does not have dominion over those who are not under the law, and that those who are not under the law are under grace. Ganun lamang po kasimple. Kapag tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin lamang po niyan, nasa ilalim na tayo ng biyaya. At ang ibig sabihin ng biyaya, ang object ng Panginoon, sa biyayang yan ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At pag tiningnan po natin ang Roma 5:1 at 2, Kapitulo 3, 20 hanggang 31, grace is unmerited favor. By the unmerited favor of God, our sins are taken away. Alam nyo, hindi natin yan, we are not worthy to receive it. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo nga ay nagsitanggap. Tayo nga ay binigyan ng pagkakataon na mga linis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. At ito'y sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, what points out sin? Gaano kahalaga yung kautusan? At kapag ito ay winala natin, ano na lang kaya ang mangyayari sa atin, mga kaibigan? At sinasabi ng Roma 7, na merong kautusan na dapat nating sundin. Sabi diyan, what shall we say then? Is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law, for I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. Saan po natin masusumpungan yan? Nasa 10 utos po yan, mga kaibigan. Huwag tayong mag-iimbot. At binanggit nga po natin noong nakaraang pag-aaral na ang kautusan ay tila ba salamin sa atin upang makita natin kung saan tayo mayroong dumi, meron tayong naglalarawan yan sa ating kasalanan, kung saan natin bahagi nasusuway ang ating Panginoon. Sabi ng Romans 4:15, but where there is no law, there also is no violation. So, alam niyo ba yung mga vloggers, mga kaibigan, ay pumupunta sila doon sa mga lugar na gusto nilang i-discover, and they were discovering places na walang kautusan, walang law, walang mga batas. Ano po? At if you observe yung kanilang mga videos, ay wala din namang kaayusan yung mga lugar na yan. In Romans 3:20, for through the law comes the knowledge of sin. Hindi natin makikilala yung ating kamalian, yung ating kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. At binanggit ko rin sa ating nakaraang pag-aaral, ito ang nagtuturo sa atin upang tayo'y lalong lumapit kay Kristo at tayo'y makalakad na kagaya niya. So therefore, mga kaibigan, grace brings us in harmony with the God's law. Ano po? Hindi po yan tayo ilalayo sa Kanya, kundi tayo'y manapay lalapit sapagkat kailangan natin ang salamin upang sa araw-araw ay makita natin
ang ating sarili na tunay ngang represent, how do you call it? Yung ating sarili ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So first, by forgiving all the sin which the law points out, for which the law condemns us. And secondly, by placing within us God's Holy Spirit in harmony with His law, to write that in our hearts, and so enabled to keep His law, not in our strength, but in the strength of the Spirit. Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Galatia 5:18, binasa natin kanina, na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, pero hindi sinasabi noon na wala ng kautusan. Magkaiba po yun. Kapag tayo ay lumalakad sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu, it simply means that we are more obedient and we are better disciples. We are good followers of Jesus. Hindi tayo ililisya o ililigaw ng banal na Espiritu kapag kasi kasama natin. Manapasang magiging ating gabay upang higit natin mapanatili ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, ngayon, anong ibig sabihin ng under the law? Sino yung nasa ilalim ng kautusan, mga kaibigan, mga kapatid? Yun bang may espiritu ng Diyos? Yun bang pinatawad ng Diyos? Are they under the law? Sabi diyan, those then who are under the law are those who are condemned by the law, who are still in their sins. Okay? Yung mga tao na nananatili sa kanilang mga kasalanan na kinukundina ng kautusan, sila yung tinatawag na nasa ilalim ng kautusan. So those who are not under the law are those whose sins are forgiven and who by the power of Spirit of God are keeping the law. So yan po, napakalinaw mga kaibigan, na ang ibig sabihin ng under the law, hindi po yan sa mga sumusunod, kundi sa mga sumusuway. Because if we are following the rules, if we are following the law, mga kaibigan, mga kapatid, ay bakit pa tayo ikukondinay? Sumusunod na nga po tayo. But if we are not obeying, we are not obedient to the law set for us, mga kapatid, ay talagang tayo ay kukondinahin. Ang sabi ng 1 John 5:3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So alam nyo, kapag mahal natin talaga ang Panginoon, ang kautusan niya ay iingatan natin. Kagaya ni David, sabi ni David, I have hidden your words within my heart so that I will not sin against you. Basa natin yan sa mga awit. Ang talata ay 119 verse 11. And ang sabi pa ng Romans chapter 5 verse 5, and that love is born within our heart by the Holy Spirit, which He has given us. Kaya napakabuti ng Panginoon, bago si Kristo umalis, siya nangako na meron siyang kahalili, another comforter. The word for another is parakletos. And that Greek word parakletos, mga kapatid, is He sent someone who is the same, the same like Christ, na meron ding kapangyarihan upang tayo'y ingatan at igiya sa lahat ng katotohanan. Sapagkat ang Holy Spirit, mga kapatid, ay Diyos din. Kaya po ang Holy Spirit, hindi niyan tayo ililid sa pagsuway. Manapatayong lahat na merong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit ay susunod, magtatapad, maglilingkod, at yan ay hanggang sa kahulihan at hanggang makita natin ang Panginoong Hesus. At sa umagang ito, sa ating pag-aaral, it is one of the saddest things in this world to hear a Christian say, when confronted with the duty of doing God's commandments, I am not under the law. Using an expression which shows liberty from sin as an excuse
or license to disobey. The only thing in this world which leads the soul to disobey is the carnal mind, which is enmity against us, and is not subject to the law of God, neither indeed can be, according to Paul in Romans 8, verse 7. Kaya po mga kapatid, kapag tayo'y nasa espiritu, excuse me, yung carnal mind, yung ating makalaman ay nawawala. Okay? Binanggit doon sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, na yung laman ay laban sa espiritu at yung espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang lahat ng nasa laman, they were condemned. They are condemned. They are under the law. Why? Because they are not keeping the law. But if you are in spirit, the Holy Spirit is with you, you are walking with the Spirit, yung kautusan ng Panginoon ay ginagawa mo at nakikita sa buhay mo. Therefore, you are not condemned. We are not condemned, mga kapatid. At sa umagang ito na ating pag-aaral, I hope na naintindihan po natin ito at nakatulong ang pag-aaral na ito. At sa kahulihang slide na gusto kong i-share. Therefore, the man who declares as an excuse for disobedience to God that he is not under the law is confessing by that very thing that he has the carnal mind. While on the other hand, those who walk in the Spirit and fulfill the fruit of the Spirit, ano ba yung fruit of the Spirit, mga kapatid? Pag-ibig, love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, no? Yan yung mga bunga ng banal na espiritu. O yung bang bunga ng banal na espiritu ay against doon sa kalooban ng Panginoon. Are they against the law of God? So mga kapatid, the apostles assures us in Galatians 5 are not under the law, for against such there is no law. Why? Because they are keeping the law. This morning, I am inviting you to keep the law of God. For if we are keeping the law of God, especially when we invite the Spirit in our heart, mga kaibigan, mga kapatid ko, ay tayo ay lalong magiging matibay sa pag-iingat at pagsunod ng kanyang kalooban. Hari nawa, ang pag-aaral na ito ay nakatulong sa iyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nawa sa liwanag ng Roma 6:14 ay aming nakita ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong pagbibigay ng kautusan. At kung paano sa pamamagitan ng kautusan, nakikita namin ang kamalian, kasalanan na aming mga nagagawa. At salamat sa iyong biyayang pagpapatawad. Sa biyaya ng kaligtasan, alok para sa amin. At sa pamamagitan ni Kristo, ang kapatawaran nga ay nagkaroon ng katuparan. Salamat sa pag-asa, mahal na Diyos. Salamat sa pangako mong banal na Espiritu. At hari nawa sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, kami magpatuloy na lumakad kasama ng aming Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, sapagkat tunay nga ng mga taong wala sa ilalim ng kautusan ay nananatili at lumalakad na mayroong kagalakan na sundin ng inyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Pagpalain tayong lahat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.